Kapag ayaw humarap, maliwanag na korap. Yan po ang naging pahayag ni dating Secretary for Political Affairs Ronald Llamas sa kanyang Facebook page. Sino kaya ang pinapatungkulan nito pong si Secretary Llamas? Wala po siyang binanggit pero alam naman po natin kung sino po ang meron pong issue sa ngayon ng korupsyon at isa po diyan, ito pong si Sara Duterte, the President wannabe. Nagkamali pa ako. Nakarma yata ako kasi tinatawag ko siyang President wannabe. Yun po ano. Siya lang naman yung sa ngayon ayaw pong humarap kasi sa dinami-dami po ng mga inaakusahan ng korupsyon ngayon, humaharap naman sila lahat eh. Kaso lang ang pinagkaiba, kriminal na kaso, particular ito pong nakakulong ngayon na si dating Senador Bong Revilla. Ito pong kay Sara Duterte, impeachment po ito o tatanggal sa isang nakaupo sa pwesto na impeachable officer. In her case, siya po ay isang vice-presidente. By the way, i-share ko lamang po ito, nabasa ko kanina sa panulat nito pong si Nutriban, Republic, yung madaling pangunawa para po malaman natin, maunawaan natin kung ano ba ang impeachment, no? I-share na natin, hindi sana ito kasama sa ating topic pero naalala ko ngayon at gamitin po natin kasi Tagalog po ito at I believe malaki ang maitutulong nitong artikulo niya na nakasulat po sa kanyang Facebook page na Nutriban Republic. Impeachment Q&A. Babasahin ko na lamang po bago tayo dumako dito po sa ating pag-uusapang paksa. Ano ba ang impeachment? Una, ang impeachment ay espesyal na proseso sa ilalim ng konstitusyon para papanagutin ang ilang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kapag may mabibigat na paglabag. Hindi ito ordinaryong criminal case. Ang sentrong tanong dito ay karapat-dapat pa ba siyang manatili sa pwesto ng bayan. Ikalawa, sino lang ang pwedeng ma-impeach? Hindi lahat ng opisyal ng gobyerno pwede. Limitado lang ito sa mga sumusunod. President, Vice President, mga miyembro ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions, Ombudsman. At sa panahon po natin ngayon, ang Vice Presidente po natin ang nakasalang po dito. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing impeachment ang solusyon sa bawat inis sa gobyerno. Ikatlo, ano ang pwedeng grounds? Ito lang ang mga nakasaad sa Constitution: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Ikaapat, hindi sapat ang hindi ko siya gusto, dapat seryosong paglabag na pasok sa mga ground na iyan. Ikaapat, criminal case ba ang impeachment? Hindi. Magkaiba sila. Ang impeachment ay para suriin kung dapat bang alisin sa pwesto ang opisyal at kung dapat ba siyang mawala ng karapatang humawak muli ng public office. Ang criminal case naman ay para alamin kung may krimen at kung dapat ba siyang parusahan sa ilalim ng penal law. Kaya pwedeng ma-impeach ang isang opisyal kahit wala pang criminal conviction. At pwede ring pagkatapos ng impeachment magkaroon pa ng hiwalay na criminal o civil case. Ikalima, paano nagsisimula ang impeachment? Nagsisimula ito sa verified complaint. Ibig sabihin, sinumpa ang reklamo, hindi chismis na pinaganda lang ang font. Pwedeng ihain ng isang miyembro ng House of Representatives, isang citizen na inendorso ng isang House member, o verified complaint o resolution na suportado agad ng at least 1/3 at ng lahat ng miyembro ng House. Sa pinagdadaanan po ngayon nitong si Sara Duterte, ito po ay inihain ng citizen na inendorso ng isang House member. At in particular, ito po yung impeachment complaint number 3 na inihain po ng civil society group na inaasistihan ng isang pari at saka inaasistihan po nito pong si Attorney Amando Ligutan. At yung impeachment complaint number 4 ay inihain naman po ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ika-6, ilan ang boto na kailangan sa House? Dito kailangang eksakto. May dalawang pwedeng daan. Una, kung dadaan sa regular process, ang verified complaint ay ire-refer, didinggin at pagdedesisyonan ng House ayon sa rules nito. Para maaprubahan ang articles of impeachment, kailangan ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House. Ito na po yung pinagdadaanan ni Sara Duterte sa Committee on Justice ngayon na hindi niya po sinisipot o nirerespeto.
Ikalawa, kung ang verified o resolution ay pirmado na agad ng at least one-third ng lahat ng miyembro ng House, iyon na mismo ang magiging articles of impeachment at diretso na sa Senado para sa trial. Ganito po yung nangyari last year, February 5, 2025, subalit idineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional. Sa madaling sabi, hindi dapat o hindi sapat ang ingay, kailangan ng numero. Ikapito, ano ang ibig sabihin kapag impeach na? Dito marami pong nako-confuse, ano? Pero basahin po natin. Kapag impeach na, ibig sabihin nakalusot na ito sa House at formal lang aakyat sa Senate para litisin. Hindi pa ito conviction, hindi pa ito final judgment, hindi pa ito otomatikong tanggal. Ang ibig sabihin lang niyan, sapat ang nakita o nabuong support sa House para umusad sa trial. Again, uulitin ko lamang po, last year sa pamamagitan po ng 215 signatures ng mga miyembro po ng House of Representatives ng 19th Congress, nagkaroon po ng articles of impeachment na inakyat sa Senado, but eventually ito po ay dineklarang unconstitutional ng ating Korte Suprema. At ngayon naman po, ang pinagdadaanan ay pagsusuri para po malaman kung meron po bang magiging sapat na basihan para po magkaroon ng articles of impeachment at pipirmahan at least ng one-third ng mga kongresista. Kapag ka nangyari po yan, aakyat po yan sa Senado for trial. Okay, basahin po natin ang ikawalo. Ilan ang boto sa Senate para makonvict? Kailangan ng 2/3 of all members of the Senate para makonvict ang impeached official. Hindi ito 2/3 ng present lang. Hindi ito 2/3 ng sumipot lang. 2/3 ito ng buong Senate membership. Kung kompleto ang 24 na senador, ang 2/3 ay 16 boto. And this is a gray area, mga tol. Maraming mga nagtatalo ngayon ditong legal professional, no, na hindi lamang ito yung pinapaliwanag ni Nutriban Republic. May mga naniniwala na paano ka makakaboto kung hindi ka naman nakadalo bilang senator judges. No, yan ang gray area ngayon nito. Pero general rule, ito pong binabasa ko na 24 dapat at least 16 ang bumoto. Now, ito ngayon ang maaaring kaharapin na problema sa Senado. Kasi ang isa po diyan nagtatago na. No, technically 24 sila, but presently 23 na lamang ang dumadalo sa mga sesyon, and more so hindi po ito dadalo sa impeachment trial kung sakasakali. Sino po tinutukoy natin? Si Senador Ronald De La Rosa. And possibly itong si Bongo baka labasan din po ito ng warrant of arrest ng ICC eventually. And meron pa pong 3 senador na talagang nasa hot seat po ngayon. Nangunguna po dyan si Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at saka Senator Chis Escudero. No, pag yan po, sabi nga kanina sa isang interview or press conference ng ombudsman nito pong si Boying Remulla, mas iinit po sa mga susunod na pagkakataon ang panahon dahil po sa mga kakasuhan ng gobyerno kaugnay po ng flood control project anomalies. And I believe kasama na po ang mga senador dyan na nakaupo sa kasalukuyan, yung mga binanggit po natin. Pag nangyari po yon, lalabasan po sila ng warrant of arrest, either susuko sila, magtatago sila, o manlalaban sila. Unlikely naman na manlalaban ng mga senador po na ito. Kaya dalawa lang yung option, susuko sila o magtatago sila. In both case, hindi po sila makaka-appear physically, personally, sa impeachment trial kung sakasakaling umabot po ito sa Senado. Kaya ang punto, 5 kagad yung mawawala sa Senado. Ibig bang sabihin nun, kailangan pa rin ng 16 na boto? No? Kailangan pa rin po ba ng kanilang boto kahit sila po hindi na nakapag-participate sa hearing or trial laban kay Sara Duterte? We do not know for now. Kasi basically, magkakaroon po ito ng legal question, I believe, sa hinaharap. Ikasyam, ilang articles ang kailangang mapatunayan para makonvict? Isa lang. Basta makuha ang required na 2/3 votes sa kahit isang article of impeachment. Hindi na kailangan makonvict sa lahat ng articles. Isang article na tumama sa required votes sapat na para sa conviction. At ako, malakas ang paniniwala ko na yung pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, sa ating unang ginang at sa ating dating speaker Martin Romualdez. Oy, salamat Honda Vega, nandito ka na, na-miss kita. Ituloy mo lamang yung panonood mo. Okay? Kaya ang mangyayari dyan mga tol, kahit
yung iba, yung confidential funds, tagong yaman, kung ano man yan, sa akin pananaw, sapat na yung meltdown nitong si Sara Duterte noong November 23, 2024 kung saan pinagbantaan niya nga ang buhay ng mga binanggit po nating personalidad. Ika-10, sabi po dito, habang may trial, tanggal na ba agad sa pwesto? Hindi pa. Habang wala pang conviction, nananatili pa rin sa pwesto ang opisyal at pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin niya. Iyan ang constitutional setup. Hindi porkit nililitis ka na, tanggal ka na agad. Ika-11, public ba ang impeachment trial? Oo, kapag nakaupo ang Senado bilang impeachment court, public ang proseso. Tama lang naman, public office yan, public trustee yan, kaya hindi dapat parang family drama na gustong itago sa likod ng kortina. Na-miss ko si Honda Vega, matagal-tagal akong hindi nakakita ng mga ganyang komento. Tuloy mo lang yan, nood ka lang. 12, I'm sorry, ika-12 nga, ano ang mangyayari kapag na-convict? Ang judgment sa impeachment ay hindi pwedeng lumampas sa removal from office. Dalawa lamang po ito, no? Removal from office at saka disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, tiyak na tanggal siya sa pwesto at sakop din ng impeachment judgment ang disqualification to hold public office. Pagkatapos niyan, pwede pa rin siyang habulin sa hiwalay na criminal or civil cases sa tamang hukuman. Ang impeachment ay hindi libreng immunity pass. Ika-13, automatic ba ang disqualification? May mga debate rito para sa constitutional text. Ang judgment in impeachment extends to removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So, kapag convicted, tanggal sa pwesto. Kasama sa impeachment judgment ang disqualification to hold public office. Pero ang kulong o ibang parusa ay hindi galing sa impeachment. Hiwalay na usapan iyan sa regular courts. Kaya ako, alam niyo mga tol, malakas ang paniniwala ko na hindi magbibitiw si Sara Duterte sa kanyang pagiging vice-presidente regardless kung ano ang lakas ng ebidensya laban po sa kanya. Dahil pag ginawa ni Sara Duterte na magbitiw sa pwesto, mawawalan po siya ng proteksyon. No? Hindi na siya vice-presidente at napakadali niya ng kasuhan. Although kahit vice-presidente ka, pwede ka namang kasuhan kaso lang merong legal question. In fact, in-address yan kanina ni Ombudsman Boyeng Remulla na kanila pong hinahanapan ngayon ng legal na kasagutan. What if nga kasuhan ng vice-presidente and eventually makonvict siya, hindi mo naman pwedeng tanggalin yan sa kanyang pagiging vice-presidente. Paano mo ikukulong, for example, sa grave threat ng isang vice-presidente na convicted habang siya po'y nakaupo bilang vice-presidente? That are the legal question na ngayon ina-address po ng Office of the Ombudsman. Ika-14, kapag na-convict, kulong na ba agad? Hindi. Ang impeachment ay hindi sentensyang pagkakakulong. Ang direct consequence nito ay pagpapatalsik sa pwesto at disqualification to hold public office. Ang usapin ng kulong ay para sa hiwalay na criminal case kung magkakaroon man. Ika-15, pwede bang umapela kapag na-convict on acquit? Ang sagot, hindi. Hindi ito ordinary appeal na parang regular case. Ang Senate ang may kapangyarihang maglitis at magpasya sa impeachment cases. Pero pwedeng suriin ng Supreme Court ang mga tunay na constitutional o jurisdictional issues gaya ng kung nilabag ba ang malinaw na utos ng konstitusyon o kung may grave abuse of discretion. Sa madaling sabi, hindi pwedeng gawing kapalit ng Senado ang Korte Suprema para muling timbangin kung guilty o not guilty. Pero pwede nilang silipin kung sinunod ba ang konstitusyon. In short mga tol, sa madaling paliwanag, hindi pwedeng i-appeal ang desisyon ng impeachment court kahit magkaroon ng grave abuse of discretion. Hindi na pwedeng mabago na ikaw ay guilty dito. No? Siyempre, magkakaroon lamang ng mga unintended consequences yan sa parte ng impeachment court kung magkakaroon nga ng grave abuse of discretion at dahil dyan magkakaroon ng amounting to lack of jurisdiction. Pero yan ay mukhang malabo namang mangyari. Ika-16, ano ang pinakamahalagang tandaan? Ito ang basic. Impeachment is not the same as criminal conviction. Sa House, 1/3 ng lahat ng miyembro ang mahalagang threshold. Sa Senate, 2/3 ng lahat ng senador ang kailangan para makonvict. Kapag impeach ka,
Hindi ka pa convicted. Kapag convicted ka, tiyak natanggal ka sa pwesto at kasama sa judgment ang disqualification to hold public office. Ang kulong, kung meron man, ay usapan ng hiwalay na criminal case. Sa madaling sabi, hindi ito simpleng drama, hindi rin ito chismis na nilagyan lang ng legal words. Isa itong seryosong constitutional process, kaya kapag may nagsasalita tungkol dito na parang rapol lang ang botohan o parang Facebook poll ang batas, magduda ka na. O salamat dito kay Nutriban Republic sa kanyang napakaliwanag na panulat o artikulo na merong pong titulong Impeachment Q&A. Ano? By the way, si Nutriban Republic ay isang kakamping or dilaw. No? Ako naman, katulad po nung sinasabi ko sa inyo, basta ako po'y natututo, kahit anong kulay natin sa politika, papakinggan kita, babasahin ko ang panulat mo. Wag lang yung mga katulad ni Vega kanina. Bagamat na-miss ko siya, pero hindi na natin binabasa yung kanyang mga komento. Comment ka lang, nood ka lang tuloy dyan na, Vega, na-miss kita eh. si Rolando Guerrero, hindi ko rin nakikita ngayon. Ayun, DDS yun, pero maayos po yun. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Kanina, sinambit po natin ang mga katagang kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap, ayon po kay Mr. Ronald Llamas. At ayaw humarap ni Sara Duterte, siya kaya yung tinutukoy dito. Kasi bakit? Teknikalidad ang ginagawa po ng kanyang kampo, ng kanyang mga abogado. In fact, questionin pa nga nila ito possibly sa Korte Suprema. Sa interview dito kay Attorney Michael Powa, may posibilidad na gawin po nila yan bagamat hindi pa po sila nagbibigay ng partikular na petsa kung kailan po nila ito iaakyat sa Korte Suprema. Ngunit dito po sa interview kay Congressman Terry Ridon, sabi niya, nagbabanggaan ang dalawa. Si Sara Duterte at ang kanyang mga abogado dapat daw munang mag-usap sapagkat magkaiba daw po ang kanilang posisyon. Si Sara Duterte sa paniniwala nitong si Terry Ridon, mukhang nirecognize yung proseso kasi pinapadismiss niya sa Committee on Justice. Samantala ito pong mga abogado ni Sara Duterte, mukhang binabastos po ang committee sapagkat hindi po nila ito kinikilala at sinasabi po nila na ang prosesong pinagdadaanan ngayon ay unconstitutional. In particular, basahin ko po yung bahagi na yon na sinabi ni Sara Duterte. Sabi niya po rito, na isumite ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ng komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. The mere fact na sinabi ni Sara Duterte na ibasura ng komite ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya, it is a tantamount recognition ba? No? Pagkilala po ito doon po sa jurisdiction ng Committee on Justice. Kasi bakit mo ipapadismiss sa Committee on Justice kung hindi mo kinikilala ang kapangyarihan nito na mag-dismiss? Pero iba po ang stand naman ng kanyang mga abogado dito. At ito nga po yun, pakinggan po natin sa vlog ni Fiscal EJ. I confirm that the defense team sent a letter addressed to Representative Luistro, the chairperson of the Committee on Justice. This was dated March 24, 2026. This letter was sent in response to the invitation extended to us by the committee. We will just read the pertinent portions so that the public is also informed of the reason or the reasons stated in this letter. So under these circumstances and considering the public statements made by the chairperson, it appears that the committee intends to conduct a trial. However, with due respect, Yan. the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution, which, as we know, states that it is the Senate that shall have the power to try and decide
all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that can conduct trial in all cases of impeachment. While Section 3, Paragraph 2, Article 11 allows the committee to conduct a hearing for purposes of submitting its report to the House of Representatives within 60 session days from referral. The same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared sections. In short mga tol, yung sinasabi dito ng abogado na ito ni Sara Duterte ay pag-question sa constitutionality ng ginagawa po ng Committee on Justice. Hindi nila nire-recognize yung legality nito. At ito ay magkaiba doon sa punto ni Sara Duterte sa kanyang pahayag kahapon. Dahil the mere fact na sinabi ni Sara Duterte, i-dismiss nyo yan dahil walang sapat na ebidensya, nire-recognize mo yung Committee on Justice. Pero syempre ito ay babanggain ng legal opinion nitong si Fiscal EJ. At pakinggan natin yung punto ni Fiscal EJ. Anyway, binasa ko na yan kanina pero muli po natin pakinggan ang vlog niya naman. Before the proper jurisdiction. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Masyadong pilit ang legal gymnastics ng defense team ni VP Sara. They are crying unconstitutional and lack of jurisdiction based on a wrong premise. Yes, tama si Attorney Sison na under the Constitution, ang Senate lang ang may power to try impeachment cases. Walang dispute dyan. Pero ang problema, ina-apply niya sa sitwasyon na wala namang trial na gagawin in the first place. As clarified by Chairman Luistro, the proceedings in the House are merely akin to a preliminary investigation. Ang goal lang is to determine probable cause, not to decide guilt. Any law student knows this basic distinction. Ang House ang nag-iimbestiga kung may sapat na basihan, habang ang Senate ang magta-trial at magde-decide kung guilty o hindi. Magkaibang stage, magkaibang function. And this distinction is not just theoretical. It's reflected in how the proceedings are actually conducted. Kaya nga wala kang makikitang full-blown trial sa mga hearings na gagawin ng Committee on Justice. Walang cross-examination as a matter of right, walang determination of guilt. Kaya nung nag-insist si Congressman Rufus Rodriguez na dapat daw payagan ang mga lawyers ni VP Sara na mag-cross-examine, hindi pumayag ang committee. Why? Because cross-examination is allowed only in a full-blown trial. And that full-blown trial happens in the Senate acting as an impeachment court. Now, sinasabi ng defense na walang jurisdiction ng House. That's plainly incorrect. The Constitution itself says that the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. In short mga tol, dito sa pagpapaliwanag ni Fiscal EJ, maliwanag po na ang kanyang posisyon, mali itong kampo ni Sara Duterte, itong kanyang mga abogado. Dahil para sa paniniwala ni Fiscal EJ, ayon sa kanyang legal interpretation, constitutional ang ginagawa ng Committee on Justice. In fact, ito nga po yung opportunity na mabigyan ng pagkakataon ito pong si Sara Duterte na masagot yung mga akusasyon laban sa kanya. At higit sa lahat, ito ay pagsunod sa kautusan mismo ng Korte Suprema na itinadhana nila sa naging desisyon noong July 2025 at saka sa kanilang resolusyon noong January 2026. Anyway, maliwanag na po sa atin na magkaiba ang bersyon ni Sara Duterte at ng kanyang mga abogado at yan po yung unang inaddress dito ni Congressman Terry Ridon sa interview sa kanya kaninang umaga. Panoorin, pakinggan po natin, reaksyon na natin ito mga tol. Let's now talk to Bicol Saro Party List Representative Congressman Terry Ridon. Good morning, Kong. Thank you for joining us. Morning. Good morning. Thank you for having me. All right, Kong. Well, from the start ng mga proceedings sa Justice Committee, the camp of Vice President Sara Duterte has continued to question the legality of the actual process. Until now, no, it's no surprise anymore
But how does this impact then the proceedings as a whole? There's no impact. We will proceed as we should, fulfilling our constitutional mandate. But, the defense panel and the vice president should talk among themselves and decide what is their actual position. Yan. Because from yesterday's statements, nagbabangga po yung dalawang position po nila. The vice president is calling for the junking of the charges, while the defense panel is categorizing the proceeding as unconstitutional and therefore they will not participate. Magkabangga po yung dalawang posisyon na yun kasi Alam niyo mga tol, ito opinion ko lang ito. I do not know kung ito talaga yung totoo diyan. Pero ang tingin ko dito, mas proper yung legal action ng kampo ni Sara Duterte kasi strategy yun no? Wala tayong magagawa doon, hindi naman illegal po yun. Na-claim nila na ang constitutional yung ginagawa po ng House of Representatives sa kasalukuyan, karapatan po nila yon. Pero ang pinakapunto, mukhang hindi nakipag-coordinate si Sara Duterte kung sino mang writer niya. I believe hindi naman sulat ni Sara Duterte ito, no? Naniniwala ba kayo na kayang sumulat ni Sara Duterte ng ganito? Pasensya na, masyadong nagiging mababa na pagtingin ko sa kanya pagdating sa pagsasalita at saka pagsulat Kaya ito, malamang, yung writer ni Sara Duterte, hindi nakipag-coordinate sa legal team niya, kaya nagkaiba po tuloy yung version nila. Parang nire-recognize ni Sara Duterte ng kanyang writer yung constitutionality ng hearing process na ginagawa ng Committee on Justice, samantalang yung kanyang legal team, sa ngayon, hindi nila kinikilala ito as constitutional. Kaya parang meron na po itong pagpapakita na ito po talaga yung kanilang questionin sa Korte Suprema. Ang tanong kung kailan, no? At tingin ko kumukuha lang ng timing itong kampo ni Sara Duterte. Kumbaga, kukuha lang sila ng mabigat na dahilan para magkaroon sila ng basihan. At kung iaakit nila sa Korte Suprema, hoping sila na makatigan muli sila ng Korte Suprema o kaya makapag-issue ito ng TRO. Isa sa mga nakikita ko dito kapag may puputok na malakas na ebidensya at gusto nilang pigilan ito. Pero sa ngayon kasi yung bank records hindi pa po napag-uusapan Mga financial transactions pa lamang kaugnay po ng kanilang mga negosyo, yung law firm at yung kanyang SALN ang mga na pag-uusapan ngayon. Pero yung pagbubukas po ng bank records hindi pa po natatalakay sa naging pagdinig kahapon sa Committee on Justice. Ituloy po natin ang pakikinig dito kay Congressman Ridon. if the Vice President is calling for the junking of the charges by the committee, ang ibig sabihin po nun, she is dignifying the jurisdiction of the committee. That's right. Hindi ba? Magkabangga po yun dun sa position po ng defense panel that we cannot proceed because we are proceeding in an unconstitutional manner. So, malabo po talaga yun. Hindi po pwedeng umiral na magkasabay. Ito pong dalawang posisyon po na ito. Well, unahin po natin yung kanilang isang sinasabi na sabi mo nga medyo hindi sila nag-uusap unahin po natin sinasabi nila na unconstitutional itong hearing pong ginagawa po ninyo. Unang-una, i-define po muna natin, 'di ba? Kung hindi po ito mini trial, what should we call this? Well, we should call it what the Constitution is referring it to, no? As a hearing. That is also what we had referred to it yesterday as a hearing. And that is also what the House impeachment rules is actually referring it to, no? As a hearing, no? So, yung po paggamit po ng ilang mga kinatuan po, ng salitang mini trial, ito po ay para magpaliwanag lang po sa publiko, para magbigay ng pagkakaiba. Kung ano yung mangyayari sa Senado. Right. Pero ang totoo, for all intents and purposes, even within the rules, even within the constitution and how we actually implemented it, ang itsura ko ito, it was a hearing, nothing else. Perhaps you can shed light. Oy, nakita ko yung post si Attorney Reyes Del Rosario. Katuwaan lang tayo mga tol, Meron po kasing post si Attorney Reyes Del Rosario kamakailan, Sara Duterte corrupt, Magbibigay daw po siya ng 1,000 or 500, tatlong 500 GCash. Magko-comment ng Sara Duterte corrupt. Sabi ko, nag-comment ako doon, pag umabot ng 1,000 likes or reaction, yung corrupt na comment ko, Sara Duterte corrupt, magbibigay po tayo ng 1,000 piso. Hindi po umabot, nasa almost 300 reactions lang. Ganun pa man,
pinrivate message ko po si Attorney Del Rosario at sabi ko sa kanya, ituloy natin, Attorney, at gawin mo ng 1,500. Ang ginawa niya, nag-post ng panibago at ito nga, iniimbitahan ko kayo mga tol, no? Mag-comment lang kayo dito sa post ni Attorney Reyes Del Rosario. This giveaway is, yun na yun, mamimigay po tayo ng 500 GCash sa tatlong magko-comment ng Sara Duwag sa comment section. Pwede pong multiple entries, comment lang kayo. Pero gandahan ninyo yung comment niyo, wag lang Sara Duwag, no? Lagyan nyo pa ng mas makakapansin ng atensyon ni Attorney Del Rosario. Sayang din yan. Baka manalo po kayo ng 500 pesos. Ang bigas yata ngayon, pinakamababa, 63 pesos na sa pamilihan. Bumili si Mrs. Tapos ang gasolina at diesel nagmamahal talaga dahil po sa conflict sa Middle East. Kaya kung kayo mananalo dito, maliit na halaga po yan pero malaking tulong po yan. No? Comment na kayo dito po sa Attorney Reyes Del Rosario Facebook page. Okay, balik po tayo dito po sa pakikinig kay Congressman Terry Ridon. On how the proceeding, kumbaga, paano ba ito nagsimula? Because, of course, for us, we would understand, but for the viewers, Ibababa ko pala yung link, Sorry. Sige, ibaba natin yung link para makapag-comment kayo. Yan. Ibaba ko yung link at ito po, Attorney Reyes Del Rosario. Comment na po kayo dyan. Sayang din yan, di ba? 500 pesos din yan. Nakapangasar pa tayo. Tingnan mo, galit na galit yung isang tatanga-tangang Duterte supporter. Sasabihin nyo lang, Sara Duwag. Tuloy po tayo dito mga tol. bakit po merong hearing na ganito? Hindi po ba sapat na yung ginawa po ninyo na unang hearing to consider it na may sufficiency siya In form and substance. etc. And ano pong klaseng form of impeachment proceeding itong ginagawa natin? Well, sa ilalim po ng 1987 Constitution, pagka nagkaroon ng determination in form and substance, magkakaroon po ng hearing para magkaroon po ng committee report. No? So, bahagi po dyan, yung receipt of evidence, ang sabi ko ng defense, hindi ka pwede mag-receipt of evidence, pero alam po natin in each and every hearing, whatever it is, no, wherever we are, pagka ang hearing kasama ko dyan yung mga receipt of evidence, yun yung una. Pangalawa, in the House impeachment rules, hearing din po yung binabanggit doon kung saan, pagka nagkaroon po ng determination ng sufficiency in grounds, pwede po mag-hearing at dinatag po doon yung mga pwede kong gawin sa mga hearing po na yun, kung saan yung mga miyembro ng komite ay pwedeng mag-direct at cross-examination ng mga witnesses, resource person, at yung pong respondent, impeachable official, ay pwede pong mag-submit din po ng kanila pong mga ebidensya. What happens kung if a specific Sabi nung tatanga-tangang Duterte supporter, alam namin binayaran ka. Sige, paniwalaan nyo lang. Ganun lang naman kasimple yan dahil tanga kayo. Ang dali nyong utuin eh. At yung mga gawain ninyo, binabaligtad ninyo. Tumingin kayo sa salamin, tingnan nyo sarili ninyo dahil sinasabihan ninyo sarili ninyo. For end time, sa maraming beses ko nang sasabihin ito, ang dami ko na nasaktan dito. Marami akong mga even personal na mga nakakasalamuha ko, nasasaktan sa mga sinasabi ko, pero uulitin ko ito. Mamatay na ang bayaran, 10 ng aking pamilya kung ako'y bayaran. No? Ngayon, kung ako'y inaakusahan nyo na ako'y bayaran, tapos kayo pala'y bayaran, yung sinasabi ko sa akin ngayon at sa aking pamilya, baka mangyari sa inyo. Uulitin ko, mamatay na ang bayaran, 10 ng aking pamilya, kung ako ay binabayaran. Ganun lang kasimple yan. example witness na kasama sa mga pinadala ng respondents is you find when you determining probable cause, feeling nyo hindi po to sapat or hindi ipapasa, meaning pag if ever matatransmit sa Senado to, hindi isasama to sa articles of impeachment? Ultimately yung committee po at yung Kongreso syempre yung magpipinal po ng articles of impeachment. Pero syempre, yung fact, for example, na may nagpakita po. Nakita ko si Attorney Reyes, nanonood pala dito sa atin sa Facebook. Naka-live din ako sa YouTube, Attorney. Oo, sinare ko na.
No? At ngayon pinopromote ko dito sa ating live, attorney, no? Para sabi ko nga kanina, may posibilidad na kayong manalo, nakapang-asar pa tayo. Asar na asar pinagmumura ako ngayon ng mga tatanga-tangang Duterte supporter dito Disente itong si Attorney Reyes, mga tol, hindi nyo siya mapapakinggan na mga sinasabi kong katulad ng tatanga-tangang mga Duterte supporter. Pasensya na kayo pasensya ka na, attorney, kasi brutal talaga ako dito. Buti nga di ako nagmumura dito sa channel ko pero ayoko nang tawaging mga DD shit itong mga Duterte supporter no? Mas komportable na akong tawagin silang tangang Duterte supporter. Balik po tayo dito sa pakikinig kay Congressman Terry Ridon. Pinapaliwanag niya po sa atin yung mga prosesong pinagdadaanan sa Committee on Justice at ito point by point yung mga isyong binabato ng mga Duterte supporter at ng kampo nila. Maliwanag po ang mga kasagutan dito. Nasa sa inyo na lamang kung kayo po'y magpapatuloy na magpakatanga dahil ang tingin nyo dito sa mga Duterte ay talagang malinis, walang kasalanan, na obvious naman na kung talagang malinis ka, simple lang naman. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ang akusasyon sa iyo ay tagong yaman. Buklatan tayo ng kayamanan, pero bakit hindi nila magawa? Bakit dinadaan sa teknikalidad? Kasi sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, 'di ba? No? Kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. Tuloy tayo rito. Na mga resource persons, may mga dokumento po na isinumite, I think rightfully dapat maisama din po yan sa committee report. Dahil yan po yung proseso pong pinagdaanan ng ating komite. Hindi ba? Okay. Alright, kasi may mga nagtatanong din kung bakit nung nakaraan na impeachment last year, wala namang ganitong klaseng hearing? Perhaps you can also shed light on that na ibang klase, ibang avenue po yung pinagdadaanan po ngayon na impeachment proceeding. Tama po yun. Iba po yung ruta nung nakaraan. Yun po yung tinatawag sa konstitusyon na direct route or express route to the Senate. No? Ibig sabihin, wala ho talagang pagdaan sa House Committee on Justice. Wala. Dito ako nalilito ngayon, mga tol. No? Talagang itong mga Duterte supporter, even ang kanyang mga abogado, pabago-bago talaga ang mga sinasabi nito Tama yung laging sinasabi ni Ronald Llamas na mahilig mag-backpedal itong mga to No, mahilig kumambyo, reverse. Pabalik-balik sila. Bakit? Sinasabi ngayon itong si Attorney Michael Powa in particular sa interview na napakinggan ko kanina kay Ted Filon, na sa proper forum nila sasagutin ang mga issue na ito at yun daw po ay sa Senado. Kasaysayan ang magsasabi sa atin na noong 2025, February 5, nakarating sa Senado. Ano ginawa nila? Hindi naman nila hinarap, kinwestiyon nila. Kaya nagkaroon ng reason si dating Senate President Chis Escudero para po i-dribble yung bola at hindi po susundin yung salitang forthwith na matagal na ipinaliliwanag na sa atin ng mga iba't ibang abogado. 'Di ba? Na dapat immediately. Wala nang anong tawag sa Tagalog? Paligoy-ligoy pa, no? Dapat magkaroon kagad ng trial. Pero dahil nga po yung posisyon nila noon, same set of lawyer siguro 'yon, kung hindi man may mga pagbabagong iba. Ano ginawa nila? Kinwestiyon nila. Kaya ngayon, maniniwala pa ba tayo dito kay Attorney Michael Powa na sa Senado ang proper forum? Hindi ako naniniwala. Para sa akin, this is my opinion, ang proper forum sa kanila, hindi ang Senado kung hindi ang Korte Suprema. No, yun lang. Hindi nila, siguro kung makakarating sa Senado yan by way of 1/3 again ng boto ng mga kongresista after ng matapos ang Committee on Justice at magkaroon ito ng pagboto, mauwi sa articles of impeachment, hindi pa rin kikilalanin yan ng kampo ni Sara Duterte. Questionin pa rin nila yan sa Korte Suprema. Kasi ang talagang iniiwasan nila rito ang magkaroon ng full-blown trial. Dahil sa full-blown trial, makikita po ng taong bayan ang lahat ng mga ebidensya and possibly yung bank records nitong si Sara Duterte. Finally, makita na po natin. Kasi dito sa Committee on Justice, mga tol, sulyap lang ang makikita natin dyan. Hindi yan talaga mabubuklat. No? Even yung mga particulars ng SALN nitong si Sara Duterte, hindi yan mabubuklat. Even yung mga
yung mga specific ng testimonya nitong si Ramil Madriaga, hindi rin yan iisa-isahin sa Committee on Justice. Ang kailangan lang naman dyan, sa aking pagkakaunawa, i-correct na lang ako, na total, nandito naman si Atty. Reyes del Rosario, kung mali ako, i-correct na lang ako ng mga abogado pang nakakapanood sa atin. Ang nakikita ko kasing gagawin dyan, ipuprove lamang ng complainant na ito yung testimonya ni Ramil Madriaga at kung ano pa yung mga maaari niyang ebidensya na isumite, no? Patutunayan lang ang way of proving noon is patutunayan niya na yan po talaga yung kanyang testimonya at pinanumpaan niya partikular noong November 29, 2025, no? Yung sworn affidavit niya na inilabas na sa publiko sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Pero hindi po yan iisa-isahin, ididetalye katulad po ng mga nakalagay doon in paragraph 18, 1, 2, 3, 4 kung saan nag-deliver itong si Ramil Madriaga in different locations and different personalities ng dapple of bags containing large amount of money, no, na hindi bababa sa 30 million pesos kada dapple bag. Hindi po yan iisa-isahin dyan kasi yun po ay sa proseso na ng paglilitis sa Senado. At tingin ko, yun ang kinakatakutan ng kampo ni Sara Duterte na mangyari. Kaya ang gagawin nila, kahit sinasabi nila ngayon na ang proper forum ay sa Senado, the moment na magkaroon ng articles of impeachment, ang House of Representatives sa mga susunod na panahon, questionin na nila yan sa Korte Suprema. Pero naniniwala ako na iba na ang sitwasyon ngayon, mga tol. Hindi na si Chis Escudero ang nakaupong Senate President. At pangahawakan natin ngayon ang ipinangako sa atin ni Senate President Tito Soto na kung sakaling magkaroon ng articles of impeachment, uupuan po kagad nila bilang impeachment court and trial shall proceed forthwith. O, tuloy po tayong makinig dito kay Congressman Terry Ridon. On determination of sufficiency in form of substance, sufficiency in grounds, at yung ginagawa na po naming proseso ngayon, yung pong determination ng probable cause. No? Ito po yung requirement bago ko bumalik sa plenaryo at pagbobotohan po ng kabuuan po ng Kongreso. Ngayon po, syempre, ang nirereklamo po ng Duterte camp na yung mga pag-uusapan dito po sa hearing na ito ay probably mga, kumbaga, depensa din nila kung sakasakali ito ay umabot sa Senate for the impeachment trial proper. So, let's say for example, nag-attend po sila dyan dahil po dun sa sabina na inyong ibibigay sa kanila at hindi po nila sagutin yung inyong mga katanungan regarding the evidence and they would say na, ay hindi, kasi ebidensya namin to. Singit tayo dito kasi I believe hindi na mangyayari yan eh, no? Malinaw po itong interview kay Michael Powa kanina eh. In-interview siya nitong si Ted Filon eh. Pakinggan natin ito mga tol. Okay. Magandang umaga po, Manang Ted at Ms. Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Cha. Please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. O, di ba, mga tol? Sa Senado, ang proper forum sa kanila. Ibig sabihin, hindi na nila haharapin itong Committee on Justice. Ganun pa man, pakinggan natin pa rin si Congressman Terry Ridon dito po sa kanyang kasagutan sa tanong ng reporter sa kanya. Strategy namin to, hindi namin pwedeng sabihin. Ano pong maaaring gawin ng House Justice Committee on that? Well, sila ho yung magpapasya kung how they will go about it. But to be clear, meron pong compulsory processes yung pong komite. No? So, ibig sabihin, kung magre-reject ko sila na answer ng po mga legitimate questions po ng mga miyembro po ng komite, syempre, meron pong contempt powers yung pong ating komite, whether it's an impeachment proceeding or whether it's an inquiry in aid of legislation. Paano po, ano po yung magiging, kumbaga, parang, kasi sabi niyo po, contempt power. So, ano pong mangyayari po doon? Kasi normally, ang alam po namin kapag may mga hearing na ganito, pag contempt power, yung iba, Pwede detain. Dinidetain, di ba po doon sa, like, sa Senate, Blue Ribbon Committee, mga ganun. Sa ganito po ba, papaano?
Same naman po yung basis nung pong content powers within Senate, within yung pong House impeachment rules at yung pong rules within inquiries and in aid of legislation. No? Pero ang basis lang naman ho doon, even if it is defense that is elicited from the defense panel, pagka naman ho unresponsive, pagka naman ho binabastos ho yung komite, tingin ko ho, hindi naman ho nagbabago ho yung standards po natin for contempt even if this is an impeachment proceeding. Okay. So, nakalagay po doon sa inyong rules 60 session days. So, parang kung ngayon po nagsisimula na tayo, kailan po matatapos po ito? Yun po 60 session days, more or less, mga 5 buwan po ito, no? Pero expectation ho natin in actual terms, dapat tapos na ho yan by the end of May. No? Kasi 3 grounds lang naman po. And we will decide by the end of April on the last stated hearing date kung mag-extend pa ho tayo ng mga dagdag na mga hearings po through the month of May. Ako, ang gusto ko lang Kapuan, ask ko lang, kung naipasa na ng Senate yung 2K allowance sa PWD, sana matanong mo kay Goodwan. Salamat. Di kami nakakapag-usap ngayon. Hindi ko tinetext. At siyempre, di naman magtetext sa akin si Senator JB kung hindi ako magtetext. Kasi disappointed ako sa mga nababasa kong post lately sa kanya. Kaya siguro pag may pagkakataon, tol, hudas na gunggong dugong digong, itatanong natin sa kanya yan. Pero sa ngayon, sana kung ano man yung mga pabor para sa kababayan natin Pilipino, hindi lamang sa PWD, magawa ng ating gobyerno. Dahil lahat po tayo ngayon kumakaharap sa matinding pagsubok dahil po sa dulot ng conflict diyan po sa Middle East. At lately, nabasa ko nga, pati ang giyera ng Ukraine at Russia mukhang medyo lumala pa dahil nga inatake ng Ukraine yung parang oil refinery ng Russia, no, na isa sa mga pinagkukunan ng fuel hindi lamang ng Russia kung hindi ng mga umu-order po ditong bansa. Kaya ang dulot nun, mas mabigat na problema sa larangan po ng enerhiya, no? At ipanalangin natin ang mga bagay-bagay sa punto na yan, mga tol. At sa pagkakataong ito, hindi na natin tatapusin yung interview kay Congressman Terry Ridon. Pero muli kong ipapaalala sa inyo, mga tol, na meron pong giveaway si Attorney Reyes Del Rosario at 3 tigpa 500 pesos po. 3 katao, tigpa 500 pesos ang mabibigyan. Binaba ko na po dyan yung link, no? Mag-comment lamang po kayo ng Sara Duwag.